Yo boys! What is up? It's your boy Jonic. Sa video natin ngayon, ating pag-usapan kung bakit kahit anong ganda ng built-in peripherals na ilagay ng mga manufacturers sa kanilang mga laptops or gaming laptops tulad ng keyboard, trackpad, microphone, and speakers ay talagang dapat ka ba din gumamit ng external na peripherals. Kaya natin pag-uusapan yan kasi alam mo na, nagpadala kasi si Asus ng mga bago nilang mga gaming peripherals ngayong 2024. Kaya tara na, simulan natin to. Let's go! Hindi ko naman di-discredit yung mga built-in keyboards ng mga laptops, especially mga gaming laptops. Actually, maganda na talaga sila. Meron naka-optical mechanical switches na rin, anti-ghosting technology na din, and per-key RGB. So, goods na goods talaga yon. However, hindi pa din nila mapapantayan ang superior tactile feedback at durability ng isang external gaming keyboard. At ang pinaka-reason ko kung bakit mas okay gumamit ng external keyboard is para ma-prolong natin yung lifespan ng internal keyboard ng laptop natin. Mabawasan natin ang wear and tear nila tulad nitong laptop na gamit ko. Kaya ako nga sinishare sa inyo kasi natuto na ako Tapos, mas maganda pa ang ergonomics ng external keyboard since adjustable and may better positioning options ka dito. Kumbaga, natitilt mo siya, nagaganon mo. Sa laptop kasi, di ba, flat. Also, may somewhat spill protection ka pagka naka-external keyboard ka. Hindi naman totally spill protection kasi itong Falcon RX hindi naman water resistant pero mas mababa na lang ang gagastusin mo if ever matapunan mo siya ng tubig. Kasi pagka-laptop, natapunan mo ng tubig sa keyboard. Rekta yun sa CPU niya, basta sa motherboard, di ba? So, easy to replace din siya. And hindi mo na kailangan ipadala pa sa tech yung buong laptop mo para lang mapagawa mo yung keyboard niya. Pero meron nga palang included keyboard cover itong ROG Falcon RX Low Profile. And it also works as pampataas ng keyboard level pag pinatong mo sa kanya yung keyboard mismo. As you can see, itong ROG Falcon RX Low Profile is a compact 65% form factor keyboard. So, it is very portable which is a top priority ng mga laptop users. Kaya nga mag-laptop kasi gusto mong pumunta kang saan-saan. So, less than 600 grams lang siya. Then, around 400 hours ang battery life niya pag naka-off yung RGB lights niya. Meron siyang 68 keys na may super responsive and smooth na ROG RX Red low profile optical mechanical switches. Para sa mga papasok pa lang sa mundo ng mechanical keyboards, magandang gateway na ito. Pero para sa mga keyboard addicts member dyan, alam nyo naman na proprietary switch ang ginagamit ng Asus ROG, so definitely, hindi ito hot swappable. And even yung kanilang keycaps, since it is designed specifically para sa kanilang RX switches. Kaya din nga pala mas maganda mag-external keyboard sa laptop kasi hindi mo gugustuhin matanggal yung legends ng mga keys mo. Itong sa Falcon RX naman, mag-wear off din naman siya since laser engraved yung keycaps niya. Pero sobrang matagal pa naman yun. At least, di ba? Ang ganda ng shine through ng RGB backlights niya. Itong ROG Falcon RX Low Profile Keyboard ay naka-preload na ang mga switches niya. And may nakalagay ng silicone dampening foam sa loob. At ang malapit sa kanya, kahit na maliit, ay meron siyang interactive touch panel na intuitive gamitin. Pwedeng ilipat sa iba't ibang functions and it is also customizable. Overall feel and experience ko sa ROG RX Red Low Profile switch nila is sobrang firm and stable niya. As in, ang premium ng feel niya, hindi siya yung nag-wobble plus ang responsive din and ang lakas ng ribbon niya pagka pinipress down mo na siya. Alright? Pag sa mouse naman, matik syempre, mag-external mouse ka talaga. Kailangan maglaro ka gamit yung trackpad, di ba? Pero dahil nga, pinadala sa amin ni Asus tong Asus ROG Strix Impact 3 Wireless Gaming Mouse, tirahin na natin to. Unahin ko munang sabihin yung pinakaayaw kong part ng mouse na to. And ayun ay ang battery niya. Medyo nakakadakas ang pagka-modern to kasi parang bumalik ka sa panahon ng mga Game Boy pa. Gumagamit ka ng AA. Although, etong nandito, AAA siya. Pero meron siyang converter ng pa-AA. Diba? Pero i-understand naman na ginawa nila ito para makabawas ng bigat. Ang sabi pa nga nila sa product page nila is 57 grams lang ang timbang nito pagka walang battery. Magaan nga naman siya, kaso nga lang pag walang battery, hindi mo siya magagamit kasi wala talaga siyang saksakan ng USB cable 100% wireless talaga tong mouse na to. Aside naman doon, sobrang sakto naman ng size ng mouse na to para sa akin na may maliit na kamay and claw grip user. Para sa mga left hand users naman dyan,
Though nasa kaliwang side yung forward and back buttons niya, ambidextrous pa din naman yung shape niya. So, i-take out nyo na lang na nanditong side yung forward and back buttons niya. This mouse has the ROG aim point sensor which is very similar naman sa performance ng Pixart PAW3395 sensor. Low power optical sensor siya na may high speed, resolution, and accuracy. Meron siyang 1000 Hz polling rate and it uses ROG 70M micro switches. 70M means 70 million click lifespan. Tapos, swappable naman siya if ever nagkasintomas na siya ng pagdo-double click. Ang pinakagustuhan ko naman sa mga peripherals na nilabas ng Asus ngayon, lalo na pagka wireless, is itong ROG Omni receiver nila. Ay, ang hirap eh. Ito. So, hindi lang siya nakakabawas sa dalahin, nakakabawas din ng USB port na pagkasaksakan sa laptop mo. So, isang receiver, ang nakakonect sa kanya, yung keyboard mo na Asus ROG din, tsaka yung mouse mo na ROG din. So, isa na lang siya. Yun nga lang, tinipid ka nga lang nila dito sa pa-RGB nila kasi dito lang siya sa scroll wheel meron eh. Para sa akin kasi dapat wala na lang or kung meron man, dapat pasobrahan mo na. All in all, itong peripheral ang never magkakaroon ang isang laptop or kahit pa gaming laptop yan. So kung gaget ka na lang din, dapat yung tulad na nito na super portable, ergonomic, and precise na gaming mouse. When it comes to laptop speakers naman, may mga solid pa din syempre tumunog na built-in laptop speakers. Pero syempre, pag wala ka na sa closed room, mahihirapan ka nang marinig yung details ng pinapakinggan mo. So, it is really essential to have an external headset, headphones, or IEMs. Also, ang downside ng speakers pag gamit mo is hindi siya effective sa voice chat dahil nare-receive din ng laptop microphone mo yung tunog nito lalo na pagka wala kang noise cancellation installed sa laptop mo. What I would suggest, syempre, a good gaming headset na makakapag-provide ng immersive audio, may noise cancelling microphone, and comfortable ear cups tulad nitong Asus ROG Delta S wireless gaming headset. I don't know kung mag-release ang Asus this year ng iteration nitong Delta S wireless, but this is still a strong headset na available sa market today. Syempre, ang pinaka-convenient feature nito para sa akin is yung wireless connectivity niya. It offers 2.4 GHz and Bluetooth connectivity, so talagang meron kang wireless freedom. At talagang babaguhin yung nakasanayan mong pagka nakasuot sa yung headset, tatanggalin mo pa bago ka tumayo sa pwesto mo. Dito, hindi na. Talagang kasama mo siya during your water breaks and wee-wee breaks pagka naglalaro ka. Yung wireless range niya naman, sakto lang. Pag mga around 15 meters ka na tapos may mga dingding pa, medyo madi-disconnect na siya. Lalo na yung microphone niya. Pero it quickly reconnects naman agad once na malapit ka na ulit sa laptop mo or sa receiver niya. Ang strong point nitong headset na to, syempre, is yung tunog niya. By default, leaning on bass siya tumunog and sa size ng ears ko, talagang na-isolate ng ear cups niya yung noise ng surrounding. That's why, hindi ko to nire-recommend na gamitin pagka panglakad-lakad sa labas or pagka magko-commute ka. Pero the headset itself is very stylish na pwede mo siyang isama sa outfit check mo. Ay! Pero isasabi pa lang talaga siya dapat sa leeg mo kasi medyo bulky siya pagka ilalagay mo din siya sa bag kasama ng laptop and other peripherals mo. Ang hindi ko lang masyado trip na part nitong headset na to is yung wireless dongle nila. Meron siyang weird na shape eh. Ganyan no. Bulky siya. Na pagka sinaksak mo siya sa laptop mo, may makatakpan siya na USB port. So mangyayari, unusable na yung port na yon. Humaharang kasi. Tapos sana gawin din nilang Omni receiver yung wireless dongle nitong Delta S wireless para aux lang kahit may maharangan na USB port. Microphone quality niya is average lang since yung microphone placement nila is stealthy and hindi nakatutok direkta sa bibig mo. Medyo tunog na kasuklob ka ng kumot ang tunog niya. Pero definitely serviceable and good for co-op games siya. Buti na lang talaga merong noise cancellation feature tong headset na to. So pag noisy ang background mo, mare-reduce niya talaga yung unwanted noise tulad nitong habang naglaro ako ng Outlast Trials. So ayun, while maganda ang portability ng mga laptop is true, it is also true din na ma-maximize mo yung performance potential mo and also the durability ng laptop mo pagka gumagamit ka ng external peripherals. Pwedeng-pwede at laban na laban tong mga Asus ROG peripherals
para dyan. Lalo na kung gaming ang top priority mo. Huwag mo lang kakalimutan na mag-install ng Asus Armory Crate and i-update muna yung drivers ng mga bagong salpak mong peripherals para mapupuli utilize mo yung mga features nila. Hindi kasi lahat, syempre, on the fly mo magagawa sa mga buttons na nakalagay sa kanila. And there you have it! So if you want more videos like this, please subscribe and enable notifications so manonotify ka if ever maglabas kami ng bagong episode. Like, dislike, i-like nyo pa din. Thank you and GG!